huli nitong Hunyo ang pagtaas ng presyo. Nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga gulay at isda. Minsan na bang sumagi sa iyong isipan ng mga tanong na, bakit hindi matigil-tigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Sino nga ba ang tunay na naapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo? At paano nga ba ito nakakaapekto hindi lamang sa mga kumukonsumo, maging sa mga may-ari ng negosyo? Kung ating tatanungin, sino nga ba ang dapat sisihin sa problema ito? Marahil karamihan sa atin, ituturo ang kanilang mga daliri sa gobyerno dahil sila ang umaangamba at may kontrol sa mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit ang gobyerno nga lang ba? Sino, paano, at anong ahensya nga ba talaga ang may saklaw ng ganitong suliranin? Sa bawat araw na lumilipas, tila mas bumibigat ang pasanahaman sa buhay ng karaniwang Pilipino. Ang sweldong hindi sapat, pamasahing patuloy na tumataas, at ng presyo ng mga bilihin hindi naabot ng bulsa. Sa palengke, maririnig ang buntong hininga ng mga inang namimili kung ano ang dapat na bilhin o sakripisyo. At sa bawat tahanan, naroon ng tanong na matagal nang umabagabag sa bawat isa. Bakit nga ba patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin? Ito'y hindi lamang usaping pang-ekonomiya. Ito ay usapin ng kabuhayan, ng kinabukasan at ng katarungan para sa bawat mamamayan ng bansa. Dito pumapasok ang tinatawag na economic globalization. Ngunit ano nga ba ang economic globalization? Ang economic globalization ay tumutukoy sa lumalawak na integrasyon at pagtutulungan ng mga pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga produkto, kapital, serbisyo, teknolohiya at impormasyon sa buong mundo. Dahil dito, mas madaling nakakalipat ng produkto, serbisyo at pera mula sa ibang bansa papunta sa iba na nagdudulot ng oportunidad sa ekonomiya. Ngunit nagbubukas din ang hamon at kompetisyon para sa lokal na merkado. Nakapaloob dito ang konsepto ng supply at demand. Ang supply ay ang dami na produkto na handang ipagpili ng negosyante sa takdang presyo. Samantalang ang demand ay ang dami na produkto na isibilhin ng mamimili. Kapag mataas ang demand, hindi mababa ang supply, mataas ang presyo. Kapag sobra naman ang supply at mababa ang demand, mababa ang presyo. Sa ilalim ng economic globalization, mas lumawak ang galaw ng mga produkto. Mas mabilis ang kalakalan at umaasa ang Pilipinas na mapapababa nito ang presyo. Ngunit, may ilan pa rin nagkukulang sa supply upang kontrolin ang demand. Isang taktika para manatiling mataas ang presyo. Kaya, kahit may benepisyo ng globalization, may hamon din ito para sa lokal na ekonomiya. Sino ang may kontrol sa presyo ng mga produkto o serbisyo? Isa ang Department of Trade and Industry sa mga ahensya sa Pilipinas na may mahalagang kampanya sa pagkontrol ng presyo sa merkado. Ang DTI ang nangangalaga sa tamang presyo, proteksyon ng mamimili at patas na kalakalan sa merkado. Pinamumunuan nito ang National Price Coordinating Council na nag-monitor at kumukontrol ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng delata, gatas at detergent. Isinasagawa ng DTI ang regular na pamamatsyag sa presyo sa pamamagitan ng programang Bantay Presyo at e-presyo system na nagbibigay ng real-time updates tungkol sa presyo ng mga bilihin sa buong bansa. Nakikipag-ugnayan din ito sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Agriculture at Philippine Competition Commission upang mapanatiling balanse ang supply at demand at maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. At upang mas lalo nating maunawaan kung paano naapektuhan ng mga Pilipino ng mataas na presyo sa merkado, kami ay nanghingi ng mga opinyon at karanasan patungkol sa issue na ito.
Nabuti naming lumapit at makapag-usap sa tatlong Pilipinong may iba't ibang kampanya sa buhay upang mas maunawaan mula sa kanilang mga karanasan kung paano nga ba naapektuhan ng pagtaas ng presyo ang pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat isa. Bilang isang estudyante, vendor, may-ari ng negosyo, paano nakakaapekto sa iyo ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng mga bilihin o serbisyo? Bilang isang estudyante, malaki yung nagiging epekto ng pabago-bagong pagtaas o pagbaba ng bilihin. So, nahihirapan akong i-budget yung allowance ko dahil nga minsan tumataas or bumababa yung presyo ng mga binibili ko. So, naapektuhan nun yung spending habits and buying behavior ko. And also, isa sa mga nakaka-apekto rin is yung pag-hoard ng mga tao ng mga products na kinakailangan i-produce ng market. So, halimbawa, sa agricultural sector, nagkukulang yung products na ipoproduce ng market dahil hino-hoard ng ibang tao. So, nakaka-apekto din yun sa purchasing power ng iba't ibang tao. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, bilang ako, bilang nanay, mahirap kasi yung budget na dapat sakto lang sa isang buwan, lumiliit siya kaya kailangan mag-extra racket pa ulit. Para sa akin, malaki ang nagiging epekto ng pagtaas at pagbaba ng bilihin bilang magulang. Dahil sa unang-una, hindi naman nadadagdagan o tumataas ang sweldo para sa mga manggagawa. Tulad ng pagtaas ng bilihin, kailangan mo magigpit ng sinturon para ma-afford mo pa rin yung para sa pamilya mo. At kung bababa naman ang presyo ng bilihin, medyo papabor kasi maaaring magkaroon ka pa ng savings or maaaring mong mabili yung higit sa dati mong binibili para sa pamilya. Sa tuwing may pagbabago sa presyo ng bilihin o serbisyo, nagbabago rin ba ang iyong desisyon sa pagbili o pagkonsumo at ano ang iyong mga ginagawa upang makasabay sa pagbabago na ito? Personally, dinedepende ko yung decision ko sa pagbili base sa mga discounts or sale na ina-offer ng market. Halimbawa, sa mga online shopping platforms like Shopee, ganon. Hinihintay kong mag-sale sila kada buwan para mabili ko yung mga product na gusto ko kasi mas malaki yung ina-offer nilang voucher tsaka discounted din yung mga products kapag nagsisale sila kada buwan. And mas napapadali sa akin kasi nababudget ko ng maayos yung allowance ko and hindi ako, nakokontrol ko ng maayos yung spending habits ko. Malaki ang pagbabago dahil sa kung patuloy-tuloy ng kung tataas ang presyo ng bilihin, hindi mo po pwedeng yung pa din mga pangangailangan mo ang bilhin mo. Kailangan mong baguhin ang desisyon mo upang sumapat. Sumapat ang kinikita, sumapat ang pagbili para sa pamilya. Ngayon, ang maaaring magawa mo is bumili ka ng mga bilihin na kaya sumuporta para sa pamilya, pero kailangan nakakatipid ka pa rin. Minsan nga, parang ayaw ka na maghanap buhay, mahal ang bilihin. Mula sa iyong karanasan, ano sa tingin mo ang naging dahilan ng pagbabago ng presyo ng mga bilihin o serbisyo at ano ang maaaring maging solusyon? And also, dapat pagtuunan din ng pansin ng pamahalaan yung mga products na ini-import at ina-export natin kasi baka may mga anomalya ding nangyayari doon na nakaka-apekto rin sa pagtaas or pagbaba ng bilihin.
Sa tanong na yan, medyo mahirap kasi ano yan tungkol sa demand versus supply yan At ang naging pangunahing problema o suliranin din tungkol dyan, halimbawa natin nagkaroon ng kalamidad, kung karaniwan bagyo. Kulang ang nagiging supply dahil kakaunti ang inaani. Kaya't hindi kayang suportahan. Obligadong tataas ang presyo ng bawat bilihin na nanggagaling lalo na sa mga magbubukid, gulay, pangkaraniwan. Sa karne, katulad ng nagkaroon tayo ng problema sa karne, sa baboy, dahil sa nagkaroon ng sakit ng mga baboy dito sa Luzon. Kaya tataas ang presyo niya kasi manggagaling pa ang ating mga kinakailangan sa malalayong lugar. Ngayon, ang pwedeng naiisipon solusyon dyan is bakit hindi subukan ng gobyerno na sila ang tumulong na magdala o tulungan ng mga magsasaka para sila ang magdala ng mga produkto sa mga lugar na hindi basta-basta nadadala dahil sa mga kalamidad. May kakayahan sila kasi dyan nang gagaling yung tinatawag na binabayad nating tax. Maibalik nila sa pamamagitan ng serbisyo nila. Sila yung magiging solusyon, itaas din nila yung sahod ng mga mamaya para makaalis sila dun sa araw-araw na gastusin na may pamilya at sa negosyo. Sa bawat sigaw ng tindera sa palengke, sa bawat inang nagbibilang ng bariyang pambiling bigas, at sa bawat manggagawang sabik sa susunod na sahod, naroon ang katotohanan ang pagtaas ng presyo ay hindi lamang sa numero sa ekonomiya. Ito ay buhay, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa dulo ng ating paglalakbay upang maunawaan ang defaultang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, isa lamang ang malinaw. Hindi ito simpleng tanong ng bakit, kundi tanong na paano tayo maapektuhan at ano ang magagawa natin. Sa bawat sigaw ng tindera sa palengke, sa bawat inang nagbibilang ng bariyang pambiling bigas, at sa bawat manggagawang sabik sa susunod na sahod, naroon ang katotohanan ng pagtaas ng presyo ay hindi lamang numero sa ekonomiya. Ito ay buhay, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang economic globalization ay tila dalawang talim ng espada. Ibibigay ito ng pagkakataon sa mas malawak na kalawanan, ngunit nagdudulot din ng mga matinding hamon sa mga lokal na negosyante at mamimili. Sa gitna nito, patuloy ng mga kumikilos ang mga ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pa upang manatili ang balanse sa pagitan ng supply at demand at mapalagaan ang interes ng mamamayan. Dahil sa huli, ang usapin ito ay hindi lamang patungkol sa gobyerno o merkado. Ito ay tungkol sa atin, sa bawat Pilipinong patuloy na nagsusumikap, umaasa at naniniwala na balang araw, bababa rin ang presyo at aangat muli ang buhay ng sambayanang Pilipino. Ito ang kwento ng ating ekonomiya, kwento ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban sa gitna ng